Si Senator Ronald De La Rosa nasa ating linya. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Dangerous Drugs. Yes. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning, Joel at Tuwing at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina kausap namin si Senator Trillanes. Sabi niya kundi rin daw po siya busy, sasama daw po siya para mag-serve po ng warrant of arrest po sa inyo. Kung lalabas nga yung ICC warrant na yan. Kaya nga, maganda nga para makita natin. Kung gusto niya magpulis-pulisan, sumama siya doon sa mag-aresto kung may warrant na sila. On the serious side, Senator, pinaghahandaan nyo rin po yung possibility na maglabas nga ng warrant of arrest laban sa inyo ang ICC? Wala po, hindi po ako naghahanda dahil very clear man, sinabi natin Pangulo, paulit-ulit, ilang beses niya sinabi yan na hindi talaga siya papayag at hindi siya mag-cooperate sa gagawing investigasyon ng ICC. At kung mayroong mga opisyalis ng gobyerno o membro ng empleyado ng gobyerno, kasama na dyan yung uniform service na mag-cooperate, ay kakasuhan daw. So, ako naniwala, unless magbago ang stand ng ating Pangulo patungkol sa issue ng ICC. Buo yung tiwala niyo kailangan doon. ako maghanda. Oo, Buo pa rin aking tiwala, buo pa rin ako. sa tingin nyo, Senador, yung statement na yun ni Presidente Marcos nakataga sa bato. Oo, hindi magbabago. Hindi magbabago yun. Well, siya ay Pangulo, the highest leader of the land. Pag sinabi niyan, naniniwala tayo. Hindi naman siguro siya urong-sulong, no? Laban bawi sa kanya mga statement. So, naniniwala pa rin ako. Yung latest maghahandaan ng Department of Justice na sinasabing maghahanda daw sila ng briefer, legal briefer para kay Presidente, para yung mga options yung mapaghandaan o mapag-aralan. Hindi nyo ba nakikita na may possibility na lumiko ng direksyon ang gobyerno? Well, wala tayong magawa dyan. That's beyond our control. Kapag lumiko o magbago ang direksyon ng gobyerno, it's entirely up to the President being the chief architect of foreign relations. Siya po ang magde-decide dito sa bansa natin. So, hayaan natin ang Pangulo. Sabi lang naman ng DOJ, mga options, possible options. So, pakakasama dyan ang options, ang pagtulong sa pag-aresto at sa amin kung mayroong mga warrant at kung yan ang pipiliin natin Pangulo, that's beyond our control. Hayaan na lang natin yan kung anong desisyon niya. Okay. Ang sabi po ni Senator Trillanes ay noong December, di ba Joel, merong mga nagpunta dito na mga investigador ng ICC. Meron na mga nakausap, nakuna ng testimonya, may nakakuha ng ebidensya. Natunugan niyo po ba yung Senator De La Rosa? May natunugan ako na maraming kinausap si Trillanes kasama ng mga politiko na gusto talagang pabagsakin ang mga Duterte nasa administrasyon ngayon, administrasyong Marcos. In fairness, hindi naman kasama si President Marcos, pero yung mga opisyalis na ito ay kinakausap yung mga general, mga police na involved sa war on drugs na kanilang nire-recruit, kanilang iniingganyo na bumaligtad at ilaglag ang Duterte administration para mag-testify against the Duterte administration on the war on drugs. Marami silang kinausap. Pero sa awan ng Diyos, puro po siya tinanggihan ng mga pulis na kinausap nila. Ewan ko kung meron silang naloko, meron silang na bribe na police, siguro kung meron silang na bribe, again, that's beyond our control. Pero the fact remains na maraming mga general na umayaw sa kanilang kagustuhan. Si Trillanes kasama mismo. Kaya nga nagtataka ako, bakit si Trillanes ay kasama na sa administrasyon na ito? Senator, sinasabi niyo po na it's the other way around. Sinasabi kasi ni Trillanes na mayroong destabilization efforts laban kay Pangulong Bongbong Marcos coming from the camp of the Dutertes. Ngayon sinasabi niyo, mayroong mga taga-gobyerno kasama si Senator Trillanes na talaga nagpapabagsak naman sa mga Duterte. Ganun po. Well, alam mo si Trillanes is a very great destabilizer. Proven na yan eh. Nagkudita-kudita na nga yan sa Okod eh. Kilala na natin yung tao na yan kung sino siya. Destabilizer siya.
Kung siya ay destabilizer, Senator De La Rosa is not a destabilizer. I must tell you frankly, I'm a rightist. Rightist po ako from the very beginning. Gusto ko po ma-preserve ang mga institusyon. I want to preserve the present dispensation. Wala po akong balak na manggulo. Kasi kung manggulo tayo, magugulo ang gobyerno, magugulo ang Pilipinas. Kawawa tayong Pilipino. Tayo rin ang maggulo dyan kung may problema tayo. So bakit ako magkahanap ng gulo? At saka, ano yan? Anong purpose ko? Senador na ako? Bakit pa ako maggawa-gawa ng magsama-sama sa destabilization na yan? Ano makukuha ko? Okay. Ano makukuha ko dyan? Si Trillanes siguro maraming makukuha dahil gustong pumapil, gusto niyang magkagulo ang Duterte at ang Marcos sa grupo para nasa gitna siya makikinabang. Sila ang mga destabilizer makinabang dito. Okay. That's true. Sige po, iwanan natin yung isyong yan, Senador. Puntahan natin yung ginagawa po ninyong investigasyon ng inyong pong komite doon sa war on drugs na kasalukuyang administrasyon. Parang parang nagiging chapsuy daw, Senador eh. Nagsimula sa pag-alam doon sa likod ng biggest hall na nakuha po dito sa Alitagtag, di ba? Kalatagan. Batangas po ito. Tapos napunta na doon sa mga personalities, mga artista, nadamay pa ang pangalan ng presidente. Ano ang initial reaction ninyo at nagiging chapsuy na raw po yung inyong ginagawang investigasyon, Senador? Well, if that is their opinion, I respect their opinion kung naging chapsuy. Basta ako bilang chairman ng committee, I think hindi naging disorderly yung hearing ko. I maintain order in my hearing and then I stayed the course sa objective na king hearing. Andun pa rin ako, hindi ako nawawala. At pinagbigyan ko lahat ng mga gusto magsalita ng aking committee. Akin pong pinagbigyan. Because what's the purpose of the hearing? Kung ang chairman lang ang magsasalita, yung mga resource person gagawin lang yung audience. Hindi pa ako gagaya ng ibang senador na ganoon ang ginagawa. Ginagawang audience yung mga resource person. Ako po'y nandyan to listen, to hear our resource person. Kaya pinapasalita ko po sila. Bago ako mag-adjourn ng aking hearing, tinatanong ko pa sila isa-isa. Sino pang may gusto magsasabi niyan? Magsalita kayo. Ay, para hindi masayang yung presensya nyo dito, inibitahan ko kayo para magsalita. Kaya pinapasalita ko po lahat, regardless. But ang importante dyan, ay hindi tayo nawawala sa ating focus at hindi tayo nawawala sa ating objectivity. Kung sa tingin nila na naging chapsoy, then pasensya na po kayo. Because I am here to ferret out the truth and nothing but the truth. At wala pa kong hidden agenda dito. Senator, ano na yung nakuha ninyong katotohanan doon sa PIDEA leaks na tinatawag? Yung sinasabing nag-leak ng mga dokumento na may listahan ng mga personalities na involved sa paggamit o pagbebenta ng droga. Supposedly galing sa PIDEA, pero noon pa man, tinanggi na po ng PIDEA. So far, what I have established, Wing, is that, number one, yung pinapakita na dokumento, yung pre-operation at saka yung authority to conduct operation, ayun ay mga totoong papel. That's my take at as the chairman, with all honesty, I am convinced na talaga totoo yung papel na yan. As far as the claim of the PDEA na as far as they're concerned, non-existent daw yung papel na yan, well, naniwala rin ako sa kanila na non-existent yung papel na yan dahil nga kahit anong bulat-bulat nila sa mga files nila, hindi na talaga na makita yan dahil because somebody took it out, somebody detached it from the files. Kung ito ay nalagay sa files nila, kung ito ay nandoon sa files nila, wala talaga ito doon. Hindi man din siguro magsisinungaling sa akin yung PDEA. Naniniwala ako. Kasi nga, kinuha nga yan at pinakalat sa social media. Kaya wala na yan doon sa kanilang file. Nandiwala ko sa kanila, totoo yun. Pero sinabi nila na AI generated or computer generated lang yung file na yan, I disagree with them. Dahil hindi naman siguro masayang yung aking ilang taon na pagiging police. No? Naging investigador tayo, naging intel operative tayo. A simple document analysis. Yung nature, yung physical nature ng dokumento ay makita uman yung kung totoo ito hindi o kung ito'y gawa-gawa lang.
Number one, inamin ni Morales na siya ang gumawa ng papel na yon at siya ang pumirma. Number 2, inamin ng PDEA na lahat na nakasulat doon. 10 years ago pa yung na dokumento, lahat na nakasulat ng mga plate number ng mga vehicles na gagamitin nila for casing and surveillance operation doon sa condominium unit ni Maricel Soriano sa Rockwell, ay inamin nila na organic vehicle ng PDEA at ang isa pa doon ay personal na vehicle ng team leader na si Francia. Inamin nila lahat yan. At pangatlo, kaya sabi ko hindi computer generated. Yung nakikita ko talaga na ito isang old files dahil nga yung Xerox copy or yung photocopy na nag-circulate ngayon sa social media. Pakita mo doon yung tatak doon sa confidential, doon sa taas, yung markings na confidential. Pero yung tatak doon na 2 butas. Ito yung nagpapatibay na ito'y binutasan ng puncture hole at nilagay doon sa passenger para i-file. Yung mga old filing system ng PNP na talagang passenger lang, ganon. So nakikita ko may 2 butas doon. Talagang totoo na file yan. But the question ko, sino may hawak ng file? At nasaan yung file ngayon? Yan ang ating nahanap ngayon. Yun ang issue na lamang. Pero Senador, having said that, sinasabi nyo yung veracity ng testimonya nitong si Morales at yung sinasabing listahan, naniniwala kayo na merong ganitong klase ng listahan, pero yung nandun sa listahan na yun, yung mga taong nasa listahan na yun, naniniwala ba kayo na merong silang involvement sa drugs din? Well, it remained to be seen sana. It remained to be verified. It remained to be validated by PDEA. Kung hindi sana, pinahinto yung kanilang operation na dapat gawin. Pinahinto kaya hindi na-validate. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ng isang confidential informant na ikaw, Jewel Reyes Sobel, ay isang drug user, ganitong informasyon against sa'yo. Naniniwala ka agad ng PDEA na ikaw ay user. Kaya nga, magkakandak sila ng verification, validation sa information na yan. But unluckily, nahinto po pinahinto po ng allegedly dinisapprove ni Deputy Director for Operation Kaloy Gadapan upon the orders daw of former Executive Secretary Paquito Ochoa. Kaya hindi natuloy. So that remained an information. Malayo pa yan sa katotohanan na talagang drug user si Maricel Soriano at si former Senator Bongbong Marcos. Malayo pa yan sa katotohanan. Information pa lang yan, plain information. Ito ba ay worth pursuing, Senator De La Rosa? Not necessarily si Pangulo o si Maricel Soriano. Yung existence ng dokumento na ito at yung veracity ng listahan na ito, kailangan pang i-pursue. Worth pursuing yung act of leaking these documents. Pero yung pagiging user ni Maricel Soriano, pagiging drug user ni Maricel Soriano, or pagiging user ni former Senator Bongbong Marcos. For me, it's not worth pursuing dahil malayo pa yan sa katotohanan, hindi ka na-validate. Bakit mo ipupursue? Hindi man ito, we cannot give them, hindi natin sila pwedeng i-convict beyond reasonable doubt. Yes. Malayo pa yan sa katotohanan. Alright. Pero Senador, tinatanong kasi sa inyo yung timing. Yung timing, Senador. Yun ang kini-question dito Bakit ngayon lang daw? Nagkataon nga na nagkalat yan. O kung hindi ko naman aksyonan, I would be remiss on my duties as chairman of the committee kung hindi ko aksyonan yan. Alright. Kailangan aksyonan natin yan. Kung sinasabi lang hindi kailangan, para sa akin, kailangan yan. Hindi po pwede na hindi aksyonan yung issue na yan dahil it will bring down a nation kung yung ating mga classified documents like top secret ay mapunta sa kamay ng mga kalaban. Tapos ang Pilipinas. Alright. Senador, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you, Sen. Good luck, sir. Thank you. Salamat sa inyo. Thank you, Senator Ronald De La Rosa, Chairperson, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.